doon na po sila uupo. So, again, magandang umaga po sa ating lahat. And nasa kalahati na po tayo ng taon. Agree ba kayo doon? June na ngayon. And I'm sure, napakadaming blessings na ang dumating sa atin. Kalahati pa lang ng taon, I know that umapaw na ang blessings. Nabayaran na ang mga bills. All bills are paid. Amen? Napagtagumpayan anuman ang nararamdaman na sakit at saka problema. And I'm sure lahat na nandito, napakadaming ipapagpasalamat sa Diyos. Amen? So, thank you Lord. Ito ang ating ngayong araw na to. Thank you Lord kasi buhay na buhay kami. Amen? Thank you Lord kasi healthy tayo. Amen? And thank you Lord kasi masaya tayo. Parang hindi. Isa pa, thank you Lord kasi masaya tayo. Amen? And thank you Lord kasi nakadating tayo ng safe dito. And thank you Lord sa magandang weather. Natuloy ang fellowship natin. And tunay nga na napakadaming ipapagpasalamat kay Lord. Kaya inaanyayahan ko kayo lahat tumayo. Huwag tayong titigil na magpasalamat sa Diyos. Amen? Sabi nga sa awit 145, 1 verse 5, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Amen? Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay pagpupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay pamamalita. At isasaysay ko ang gawa mo na kahanga-hanga. Amen. So palakpakan ko lang ng Panginoon. Good morning, good morning. Good morning everyone. So sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Ang pinagpala ng Panginoon ay sumigaw ng hallelujah! Find you. Here I am to see your grace. To bring to you an offering. To bring to you an offering. I have to ask myself one thing. How can I do anything but praise? I praise. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Worship Jesus. Here I am, I've come to thank you. I've come to thank you. Here I am. A life you changed, a life you changed. Because you gave your life to me. Because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise. Oh, you are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God.
Thank you, Jesus, for what you've done on the cross. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkakalob mo sa bawat isa, Panginoon. Yes, God. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin sa oras na ito, Panginoon. Because you are the same today and forever, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. You're the same God today, and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today, what it will be tomorrow. When I'm seeing the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. We need a miracle. You are a miracle maker. God of the impossible. There is no power greater. Exceeding abundant. Beyond what we could ask or think. We call on your name, Jesus. By the power of your name, and all for your glory, to sing our hymn, the soul is filled, the battle has been won. On your promise I stand, and in faith I believe it. The one I pray in your name, it's already done. Oh, and all will be done. We need a miracle. You are God of the impossible. There is no power greater. Abundant.
continue to worship the Lord. We sing your praises to your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. This death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are
is on high. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Amen. Hallelujah. Ang pagtitake po ng communion, ito po ay napakahalaga. Kasi po ay utos ito mismo ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya inutos na celebrate po natin ang kanyang kapanganakan. Ang iniutos niya, ang pagtitake ng communion hanggang sa kanyang muling pagparito. Pag Pasko, ang tindi ng ating sineselebrate ng maraming tao. Pasko, hindi naman masama yun. Pero ito ang utos ng Panginoon. Ito ang ating i-celebrate. Kasi ang pagtitake po ng communion, ito po ay remembrance sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Na tayo po ay tinubos niya sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga sa inawit natin, sa pamagitan ng kanyang mga latay na tayo nagsigaling. Pinagaling niya tayo, una, emotionally. I-deliver niya tayo sa bondage of hatred. I-deliver niya tayo sa bondage of unforgiveness. Alam mo, pag tayo po ay may unforgiveness spirit, hindi po tayo masaya, miserable po ang ating buhay. Hindi po tayo mapayapa. Doon tayo i-deliver ng Diyos. Na tayo natuto magpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo, sa atin. Kasi po, kung hindi tayo, ito hindi kaya gawin ng Diyos sa buhay ng tao, na tayo kanyang patawarin, kundi tayo mismo hindi marunong magpatawad sa ating mga kasalanan. Bakit? Pag tayo ay marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, masaya ang buhay. Wala kang bigat, magaan ang buhay. Kaya sa umangang ito, ang pagtitake ng communion, hindi po ito ay nag-aalis sa ating mga kasalanan. Kasi we are forgiven. Pinatawad na tayo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Kaya ang communion po, ito po ay nararapat lamang sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinawag na communion, ibig sabihin, pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, siya'y ginawa natin ng Panginoon ng ating buhay at siya po ang nasusunod. Siya po ang naghahari. Hindi na po tayo ang mga sarili natin, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, ang pagtitake ng communion, hindi po ito kalungkutan dahil sa kumatay ng Panginoong Jesus. Ito ay tagumpay ng bawat mananampalataya. Kasi ito ang tagumpay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay at muling nabuhay sa kanyang, at sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no forgiveness of sin. Kaya ito, ang tinapay, ay simbolikal lang po ito ng katawan ng Panginoong Jesus. At itong sarong ito ay simbolikal, simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus na napayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Let us pray. Father God, narito po kami naway. Kalugdan mo po ang aming gagawin sa umagang ito, ang pagpipiraso ng tinapay, ang pagtitake ng saro, Panginoon, upang alalahanin namin, O Diyos, ang iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At ito'y inutos mo sa amin, nagaganapin po namin ito hanggang sa iyong sa muling pagbabalik mo dito sa lupa, Panginoon. At bago po kami mag-take sa communion ito, Panginoon, narito po kami, ang aming buhay ay bukas na aklat sa iyong harapan. Nais po namin siyasatin mo kami sa umagang ito, sa lahat ng aming mga nagawang mali, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat po, Panginoon, na nararamdaman namin hindi tama,
yung mga bagay, kung mayroon pong nakikita, O Diyos, na hindi po kami makapagpatawad, mayroon kami mga sama ng loob, mayroon kami mga hinanakit, at sa oras na ito, Panginoon, lahat ng yan ay sinusurrender namin sa iyo, O Diyos. Lord, pakalinisin mo po kami ng dugo ng aming Panginoong Isus upang kami maging karapat-dapat sa pagtitake ng komunyon ito, Panginoon. Salamat po, basbasan mong tinapay, basbasan mong sarang ito na magiging pagpapala sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang Panginoong Yesus, nung siya yung bakit pagkanulo, siya po ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, ito at pinagpira-piraso yun at kanyang ibinahagi sa kanyang maalagad. At ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos naman maghapunan, siya dumapot ng sarong at kanyang sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Sapagkat sa tuwing tayo kakain at iinom sa sarong ito, ipinahahayag natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Inumin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay? Palampakan natin ang Panginoon sa Ama. Bigyan po natin yung the best na palakpak sa hari ng mga hari. Sige po, pwede na po tayo makaupo. May nakikita po akong seat sa unahan. Pwede pa po natin i-occupy. So yeah, nakikita ko na lahat na nakaupo na and ready na para sa umagang ito. And again, good morning po sa ating lahat. Blessed morning, ika nga. Hindi na good morning, but blessed morning. Blessed morning din sa nasa online. Meron pa tayong live. Walay po ata tayong live. And alam ko na na-miss nyo ang isa't isa. Pwedeng pakitamig ng katabi. Wala yan last week. Alam ko na mamalungkot yan at pagyuhan tayo ng isang linggo. So this week naman, as we continue, sinong naniniwala na God is preparing something for you? Amen. At kita ko na nagtataas ng kamay. Pag nagbibigay si Lord sapat at hindi nagkukulang. Amen. So, sabi nga sa Awit 145 verse 15 to 16, lahat ng mga nabubuhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, ano ba't ang lahat ay may tinatanggap ng ikakabuhay. Kaya, si Lord talaga nagbibigay sa atin ng kabuhayan in all aspects sa buhay natin. Maging trabaho man, business, si Lord ang nagbibigay. Sometimes in life, we are rushing things. Gusto natin lagi minamadali. Gusto natin pag nagtanim tayo, tutubo agad. Sino yung ganon sa mga plantita? Gusto pag nagtanim, kinabukasan, may tubo agad. Gusto natin agad ng resulta. Pinipilit natin yung mga gusto natin. Ganon din sa buhay natin. Sometimes, may isang bagay na pinipilit talaga natin mangyari. For example, nagtanim ka, gusto mo agad tumubo, minadali mo siya, kaya nga tumubo siya, anong nangyari? Bansot, hindi maganda. Ano naramdaman nyo? Nalungkot, nalumbay. Ayan, hindi natin alam, God is preparing something for us. Ang Lord, hindi nagkukulang kailanman. Kung magbigay siya sapat, hindi lang sapat, but sobra-sobra. Hindi natin alam na ang Lord nagpe-prepare sa atin. Ito lang yung hinihingi natin, isang seed. Pero ang Lord, alam niyo po ba kung ano ibibigay sa atin ng Lord? Hindi mo natatanaw nandun, isang hektaryang lupain na punong-puno ng pananim. Amen. So ngayon pong araw na ito, sabay-sabay po natin hawakan ng ating kaloob. Alam ko lahat ay na-bless
sa umaga ito, ipag-pray po natin tithes and offering. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Father God, we glorify your name, Panginoon. Ika nga, Father God, tunay na ikaw lang po ang nagbibigay sa amin ng kabuhayan, O God. At Lord, ang binibigay mo sa amin ay sapat, hindi nagkukulang, sobrang pa, Panginoon, sa pangangailangan namin. Father God, maraming salamat sa buhay ng bawat isang narito. And kayo po, Father God, ang magbalik sa bawat isa ng siksik, hindi ka tumaapaw, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy mo pong ingatan ng bawat isa. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. So, ang aawit po ito ay sukli ang title ng awit. Ito po ay inumpos ni Ate Color. At ito po ay arrange po ni Jacob Guzman, isa sa Papuri Singers. So, ito po yung design na awit. Sa buhay ko, nakamanan mo ang nadarama. Dumating man ang bagyo sa buhay ito, mag-iingat mo sa akin, naranasan ko. Sumuman ang tumayo sa'yo, kabutihan mo sa akin, pinagbabago. Nabuo sa aking isipan, katapat ay sundian, di man siglan lang sa'yo, aking Panginoon. Katapatan, sana'y tanging gabi, panghabang panahon sa'yo'y hinahain. Katapat ay sumpi sa'yo, doon sa pangalan mo, Panginoon, ang kagalakan ko. Sumuman ako, lumayo sa'yo, kabutihan mo sa akin, pinagbabago. Nabuo sa aking isipan, katapat ay sumpihan, di man siglan lang sa'yo, aking Panginoon. Katapatan, usalit ang gabi, panghabang panahon sa'yo'y pinahain. Katapat ay sukli sa'yo, handog sa paanan mo, Panginoon, ang kagalakan ko. Katapatan, usalit ang gabi, panghabang panahon sa'yo'y pinahain. Katapat ay sukli sa'yo, handog sa paanan mo, Panginoon, ang kagalakan ko. Katapat ay sukli sa'yo, handog sa paanan mo, Panginoon, ang kagalakan ko.
na in-arrange po niya po Guzman. So, tangkilikin natin yung awit na yan, atin po yan, kaya uri po. Amen. Thank you po, Pas. And Ate Dolor, napakagaling po din mag-compose. Hindi lang magaling magbahagi ng message, pero composer na din po si Ate Dolor. So, announcements. Hype Core meeting after service. KC Mothers meeting after fellowship din po. Care of Ate Nenette. And then, access movement. Details are to be discussed by Ate Nenette din po. And MC and PC meeting next week, June 9, after fellowship. And men's fellowship po, June 22. Third week po ito kay Kuya Bobby, residence. 6 p.m. po ng gabi. And another announcement po, CLGF Family Anniversary, June 16, Marikina Hotel. Capacity is 600 lang po, so exclusively for leaders and workers. And yung registration po nun is June 7 for the final head count. And last na po, Hype Youth Camp 2024 Against the Flow, Live Place Retreat and Event Center, Alfonso Cavite, July 8 to 10. So 4,000 pesos po yung with trans po, and 3,500 without trans po. And lastly, ito na pala yung pinaka-last, CLGF Alaminos Fellowship, every Sunday at 8 a.m. at Barangay San Benito. So ayan, nagkamera lang na. Nagulat ako. And eto na, hindi ko napapatagalin. Medyo na-late tayo mag-start ng fellowship kanina. Naka-live po ba tayo? Wala na live. Sayang, hindi mapapanood na nasa online. Ito ang pinaka-importanting part. Ito ang pinaka-main highlight ng program. At lahat ng mga kadinig ng salita, alam ko na lalabas dito sa sambahang ito na dala-dala ang mensahe ng Panginoon and mabe-bless sa araw na ito. Kaya tinatawagan ko na po si Pastor Nene Agaton. Amen. Good morning po sa bawat isa. Kumusta po tayong lahat? So, sa nung nakaraang linggo, talagang handang-handa na po tayo. Alam mo, handang-handa na po kayo nung nakaraang linggo. Biglang grabing lakas ng ulan at grabing lakas din ng hangin. At pinuntahan ko itong ating lugar na ito. Medyo tumaas na po yung tubig. Kaya talagang inansira na po yung ating fellowship ng nakaraang linggo. But still, salamat sa Panginoon na tayo binigyan uli ng pagkakataon. Alam niyo ba, o sa tayo po ay parang nawawala na yung iba. Check. So sa tuwing tayo po ay mananambahan, lagi po natin sa isip na ito po ay isang napakalaking pribileyo na binigay ni Lord sa atin. Alam niyo ba na maraming gustong maglingkod kay Lord pero hindi napapabigyan ng pribileyo na makapaglingkod sa Diyos. Kasi hindi nila alam. Hindi nila alam. At katulad natin dati, hindi din natin alam eh. Kasi akala lang natin, nabuhay lang tayo sa mundo ito na binihiyaan ng Diyos, magtrabaho, mag-asawa, magpamilya, tumanda, magpayaman, at pagkatapos ng lahat ng bagay na yun, mamamatay na lang tayo ng basa-basa, tapos sa ating burol, iyakan, tapos dadalhin tayo sa libingan at talagang daming mga nagmamahal. Ganun, hanggang doon lang ang akala nating buhay. Pero lagi ko po itong saan man ako pumupunta, lagi ko sinasabi ito sa mga tao. Naisip po ba minsan natin at itanong sa Diyos, bakit niyo ba ako binuhay? Bakit niyo ba ako binigyan ng buhay? Ano po ba ang purpose nito? Ito ba talaga sa pag-aasawa lang? Ito ba talaga sa pagtatrabaho lang? Ito ba talaga sa pag-aalaga lang? O ano ba talaga ang purpose ng buhay? Kasi alam niyo po mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia, may purpose si Lord kung bakit tayo nilikha. Sa Genesis 1:26, maliwanag yung sinasabi ni Lord, let us make man in our image according to our likeness. Nanilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis at larawan ni Lord. Wangis at larawan, ito'y tumutukoy sa kanyang katangian. Tumutukoy ito sa kanyang isip at puso na inilagay niya sa taong kanyang nilikha. Ang purpose, sabi niya, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion. Let them have dominion. Yun ang purpose
ni Lord kung bakit niya tayo nilikha. Ang mamahala katulad ng Diyos natin sa langit. Ang Diyos natin sa langit is a king, hindi siya religious leader. Siya ay isang hari, isang political leader na nagmula sa langit. Ang kanyang kaharian ay napakalawak. Isang hari na kung saan ay gusto niyang pagharian ang buong mundo, na kung saan yun ang pasimula na ginawa niya doon sa Genesis. Na nung nilikha niya ang tao, napakasarap ng buhay ng tao, at nung ito'y nilikha niya, lahat ng pangangailangan ng tao, nilikha niya muna bago ang tao. Hindi siya lumikha ng tao na wala pang pangangailangan. Lahat ng pangangailangan muna ng tao, nilikha niya na. At kung matapos niyang malikha ang lahat ng bagay, sa kanya nilikha ang tao. Kaya lahat ng pangangailangan ng tao, bago siya nilikha na ng Diyos. Naunawan niyo po ba ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po nun, bago ka lumitaw sa mundong ito, yung pangangailangan mo, nilikha na ng Diyos. Naku, hindi po kayo masaya doon. Bago tayo lumitaw sa mundong ito, yung pangangailangan mo, nilikha na ng Diyos. Pastor, bakit ako naghihirap ngayon? Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Bakit ano nangyari? Bakit nagkaganon ang buhay? So, simple lang, dahil nga ang tao nga ay nakalimot sa Lord, inalimutan niya yung mga communication niya kay Lord, yung bagay na pinagbawal sa kanila, ay siyang ginawa nila, imbis na yung bagay na hindi pinagbawal sa kanila, yung dapat ang kanilang bigyan ng pansin, bigyan ng halaga sa buhay, hindi po yun ang kanilang ginawa. Kundi kung yung pinagbawal, yun ang kanilang nabigyan ng pansin. Nagdulot ng kapahamakan sa buong sangkatauhan. Kung sumuway sila sa Lord, hindi lang sila ang napahamak, nadamay na tayo lahat. Kumbaga damay-damay na. At until now, sa buhay po natin, naranasan natin yung mga hirap, bunga ng kasalanan ng tao. Isa lang ang kasalanan, hindi po marami ang kasalanan. Isa lang ang kasalanan na ginawa ni Adan. Ito'y nananalaytay na sa buong sangkatauhan. Isa kasi ang akala natin ng kasalanan, napakarami. Isa lang ang kasalanan. At yung kasalanan na ito, nagdulot ng maraming kapahamakan sa buhay ng maraming tao. Nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng kahirapan, nagkaroon ng kamatayan. Una, nagkaroon na tayo ng kamatayan spiritually kasi yung presence ni Lord nawala sa atin. Tinanggal tayo sa paghahari ng Diyos, inalis tayo sa paghahari ng Diyos, inalis tayo sa kanyang kaharian, sa Garden of Eden, which is ang meaning ng Garden of Eden, the word Eden is presence of God. Inalis ang tao doon sa Garden of Eden, nawala tayo sa presence ni Lord, nawala tayo sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, nung dumating ang ating Panginoon si Kristo dito, ang unang statement niya, unang preaching niya, repent, for thy kingdom is at hand. Magsisi kayo, sabi ni Lord. Magbalik kayo loob sa Diyos. Palitan nyo, baguhin nyo ang isip nyo. Magbalik kayo sa Lord. Kasi yung kaharian, muli ibibigay sa inyo. Yung kaharian dati na nawala dahil sa ating kasalanan, dahil sa kasalanan ng tao, muling ibinalik ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kasi sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan ng tao, magbabayad tayo ng kamatayan. Hindi natin kayang tubusin ang sarili natin. Hindi natin kayang palitan o bayaran ang kasalanan natin. Kahit padurugin pang ating pisikal na katawan, hindi natin kaya kasi ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. So, paano natin iala yung buhay natin kung tayo patay na, di ba? Paano tayo matutubos kung ang buhay natin ay kamatayan ang hinihingi? Pero salamat sa Lord, for God so loved the world, sabi ng Bible, ang ganda nun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The word only begotten Son, nag-iisa lang ang anak ng Diyos. Minsan, ang alam ko dati, lahat ng tayo anak ng Diyos. Until now, maraming tao nag-iisip na lahat ng tayo anak ng Diyos.
Pero hindi po. Ayon sa Biblia, iisa lang ang anak ng Diyos. At walang iba kundi si Jesus Christ lang ang anak ng Diyos. Siya lamang yung, kaya the word begotten, only begotten. Ibig sabihin, wala ng iba. Siya lang ang tanging anak ng Diyos at wala ng iba. Pero sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanyang anak na si Kristo Jesus bilang Panginoon at Hari ng kanyang buhay, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak natin ng Diyos ay sa pamagitan ng pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at Hari ng ating buhay. Hindi sa pag-anib. Hello! Isa-bisa na, umanib kayo dito, magiging anak kayo ng Diyos. Hindi po. Ang pagiging anak natin ng Diyos ay dahil kay Kristo Jesus. At wala nang iba. Sa pagtanggap natin bilang Panginoon, Hari ng ating buhay, doon tayo binigyan ng Ama ng karapatan ng maging anak ng Diyos. At ang ginamit ni Paul na statement is adopted son. Tayo yung tinutukoy ng mga adopted daughters and son. Alam niyo ba na napakatindi pala ng salitang adopted sa panahon ng Roman Empire? Kasi kapag adopted ka, inadapt ka ng hari, grabe, masigit ka pa sa anak, sa tunay na anak. Alam niyo kung bakit? Ang anak pwedeng mawala ng mana. Ang tunay na anak pwedeng mawala ng mana. Pero yung adopted, hindi kailanman mawawala ng mana. Kaya makikita natin kay Paul, ang ginamit niyang salita, kayo yung mga adopted son and daughters ng Diyos. So ginamit niya yung salitang iyon para ipaunawa sa ating lahat, yung pagiging adopted natin bilang anak ng Diyos, hindi mawawala. Yung karapatan natin sa Lord ay hindi mawawala. Ganon katindi ang batas na yun sa Roman Empire. Kaya ginamit niya yung salitang yun adopted. Para sa atin naman yun, sa panahon natin, pag sinabing adopted, wala hindi mawala ng mana. Pero yung tunay, hindi. Pero doon sa panahon noon, hindi ganon. Sa panahon ng mga kaharian. Okay? So, yan po ang nangyari. At sabi ni Lord, ipinapalik ko sa inyo ang kaharian ko. Pero, kasi, yung problema natin sa kasalanan, na-solve na. Hello? Yung problema natin sa kasalanan, na-solve na. Sinolve na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang buhay at dugo, sapat na yon para ipambayad sa kasalanan natin. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang gayahin ang ginagawa ni Jesus Christ para bayaran mo ang kasalanan mo dahil sapat na ang ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Pag ginawa mo pa rin yung ginagawa ni Jesus Christ, parang sinasabi mo, Lord, hindi pa sapat. Kailangan mo pang dagdagan. Hindi na kailangan. Ang kailangan lang ni Lord, hindi mo kailangan sugatan, pahirapan ng sarili mo. Ang ni-require ni Lord, baguhin mo ang isip mo. Which is, sa umagang ito, meron tayong topic na may kaugnayan ko. Baguhin mo ang isip mo. Kasi sa isip natin, dito nagsisimula ang dahilan kung bakit nagkanta, hirap ang buhay natin. Naluhan po natin, dahil dito sa isip, dahil dito tayo tinitira ng kaaway. Isip. Si Satanas, hindi siya magpapakita sa iyo na may sungay, may buntot. Well, hindi ko alam kung si Satanas nga ba, si Lucifer nga ba, may sungay, buntot. Kasi nilikha na lang ng mga kaisipan ng tao na yung demonyo, may sungay, may buntot, nag-iisip ng mata, may ganun na lang eh. Pero actually, napakaganda at napakagrabe ang mga nilikha ng Diyos ng mga anghel na ito. Kasama si Lucifer. Dahil siya ay napakagandang anghel na nagmalaki lang sa Diyos. At kung makikita po natin na talagang ang Diyos gusto niyang maibalik tayo sa dati. Kung paano tayo nilikha nung una, gusto niyang yun ang ibalik sa atin. Yun ang pananampalataya. At gusto niyang bumalik tayo sa pamagitan ng pagbabago ng isip natin. Kaya nga sabi ni Lord, hindi siya interesado na baguhin yung problema mo. Makinig kayo maigi.
Hindi siya interesado na baguhin yung pagsubok mo. Hindi siya interesado na baguhin yung problema niyo sa pamilya, baguhin yung nangyayari sa buhay mo. Hindi siya interesado doon. Interesado ang Diyos na baguhin ang buhay mo. Naku, mga kapatid, interesado ang Diyos na baguhin ang buhay mo. Kasi pag nabago buhay mo, nababago na rin lahat ng bagay sa palibot mo. Tandaan po natin, baguhin man ng Diyos ang lahat na nakapalibot sa ating buhay. Kung ang isip natin hindi nababago, yun at yun pa rin ang mangyayari sa atin. Kasi bakit? Ang isip kasi natin napakasama. Kahit magbaguhin na ng Lord yung mga problema, pero dahil ang isip natin masama, nagsasalita tayo ng mga masama. Which is, nakalimutan natin na bawat lumalabas sa lamin natin, may kapangyarihan. Alam niyo ba yun? Pag nagsalita kayo ng mga negatibong bagay, may kapangyarihan na nangyayari sa buhay natin. Kasi sabi nga ng Bible, tayo nilikha ng Diyos ayon sa wangis at larawan niya. At bawat salitang lumalabas sa atin, may kapangyarihan. And that is pananampalataya. Na pag sinabi namin napakahirap ng buhay ko, wala na talagang pag-asa, talagang wala ka ng pag-asa. Habang buhay ka nang walang pag-asa. Kasi lagi mo siguro kang bibigyan eh. Hindi na ako aahon sa buhay, hanggang ganito lang, labandera na lang ako. Nako, huwag po kayong magpapaliwala sa ganon. Napakarami kong kilalang tao na dati labandera ngayon, alam mo. Dati nagtitinda lang ng nilagang saging. Ngayon, turon na ang tinitinda. Nag-improve, ito nga, nag-level up. Diba? Pagkatapos ng turon, isang isang malaking turon na. So, isang company, isang pabrika. Okay, so, alam niyo mga kapatid, dyan po ang katotohanan. Ang Lord gusto niyang magbago buhay natin. Kasi gusto niyang ma-enjoy yung kaharian na nasa atin. Lalo nyo, sabi, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Saan? On earth as it is in heaven. Saan mapupunta yung kaharian? Sa atin. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa sanglibutan. Pero bakit hindi natin na-experience ang kaharian ng Diyos? Bakit? Because of our mind. Sarado. Sarado. Bulag. Kasi ang kaharian ng Diyos is spiritual. Hindi siya physical. Hindi siya physical ang kaharian ng Diyos. Akala natin ang kaharian ng Diyos ang church. Hindi ang kaharian ng Diyos, hindi ang church. Ang kaharian ng Diyos ay nandun ang presensya ng Diyos. Nandun yung pagmamahal ng Diyos, nandun yung pagpapatawad ng Diyos, nandun yung pagpapasensya ng Diyos. Kaya nga, sa buhay natin, gusto ni Lord na gamitin tayong representative. Kaya sabi ni Paul, we are ambassador of Christ. Doon nakuha yung salitang ambassador. Ibig sabihin ng ambassador, representative. Pag sinabing representative, ikaw magpipresent. Tama? Yung mga ambassador sa ibang bansa, sila nagpipresent sa ibang bansa na kanilang pinipresent. Kung anong klaseng bansa meron. So tayo, ginawa tayong representative ng Diyos dito sa lupa para ipakita sa mga tao kung ano ang langit. Hello? Kung ipinapakita mo ay kasamaan, langit kaya ang makikita nila? Yun po ang ibig sabihin po doon. Kung ang ipinapakita mo sa kapwa mo ay paninira ng tao, anong makikita nila? Langit po ba o impyerno? Impyerno. Yun po yun. Tayo mga tao ang representative ng dalawang kaharian. Kaharian ng Diyos at kaharian ng kadiliman. At araw-araw makikita natin na pinipresent ng mga tao kung anong klaseng kaharian meron ang bawat tao. Kaya kung nag-iisip ka lagi ng masama sa kapwa mo, ang pinipresent mo doon, ang kaharian ng kadiliman at hindi ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, may pinost ako ngayong yung araw na to about sa pag-ibig ng Panginoon. Na pinalawak niya ito sa pamagitan ng ibigin ng kaaway. Grabe pala yun. Nung pinag-aaralan ko yun, isa pala sa mga standard ng Diyos
Isa sa mga standard kung bakit hindi kayang abutin ang standard ng Diyos, kasi hindi kaya natin umibig sa ating kaaway. Yun ang reason. Hindi natin kayang abutin. Kasi ibigin mo yung kaaway mo, ang hirap nun. Ang hirap nun. Bakit? Kasi yung ginagamit natin pag-ibig ng sarili natin, hindi ang pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa puso natin, magagawa natin yon. Pero kung ang pag-ibig natin, ang ating batayan sa pakikitungo natin sa ating kapwa, hindi natin kaya yun. Mahirap kaya nun. Kaya nga, standard, sabi ni Lord, walang nakaabot sa kaluwalhatian. Sabi niya, walang nakaabot sa inyo sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat kayo ay pawang mga makasalanan, sabi ni Lord. Kahit pa kayo nagkakawang gawa, kahit pa kayo mabait, kahit pa kayo mabuting tao, sabi ni Isaias, ang lahat ng ginawa niyong kabutihan ay basahan lang sa harapan ng Diyos. Walang silbi, walang saysay. Kasi ang gusto ng Diyos, ng bawat puso ng tao ay naghahari, pag-ibig ng Diyos. Pag pag-ibig ng Diyos ang naghahari sa puso natin, magawa natin kayang patawarin ng kahit sino ng tao. Pero kapag ang pag-ibig na nagmula sa atin, hindi natin kaya yun. Kasi ang pag-ibig na nasa atin, kaya lang natin gawin yun, pag-ibig natin sa ating nanay, pag-ibig natin sa ating kapatid, pag-ibig natin sa mga taong nagmamahal sa atin. Pero kung sa mga taong ayaw sa atin, hindi na natin kaya yun. May limit. Pero ang pag-ibig ng Diyos, pinalawak niya ang sakop, pati kaaway, iibigin mo. Yun pala yun. Kaya pala sabi ni Lord, hanggang hindi nyo napapantayan ang ginagawa ng mga Pariseo at Iskriba, hindi kayo makakapasok sa kanila ng Lord. Bakit? Ang mga Iskriba at Pariseo, grabe sila. Kumbaga, matindi silang sumunod sa mga batas ni Moises. Talagang mahigpit sila sa pagsunod sa batas ni Moises. Sabi niya, sabi ni Lord, pag hindi nyo nalamangan yun, hindi kayo makakapasok sa kanila ng Diyos. Ang hindi nila kaya, ang hindi kaya ng mga Pariseo ito, hindi kaya ng mga pari nito at mga eskribang ito, ang mahalin ng kaaway. Kaya sabi ni Lord, kung ako'y naghahari sa inyo, malalamangan nyo sila. So ibig sabihin, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, pagtanggap natin bilang Panginoon at Hari ng ating buhay, nakatira sa ating buhay ang kanyang Espiritu, tuturuan niya tayo sa mga bagay na yung mga bagay na hindi natin kaya, ay magagawa natin. Wala nang imposible. Yung mga bagay na imposible, magiging posible. Yung mga bagay na natural ay magiging supernatural. Kaya, ang ating topic ngayong umaga is ang series na binigay ng New Church na Miracles. Himala. So, 3 linggo po ito, kaya po binigay sa atin ng New Church dahil ito po ay paghahanda natin sa darating na anniversary ng CLJ Family Church. Pasensya na po kayo kasi ang nakuha lang po nating venue is 600,000 lang ang capacity. Kaya ino-offer niya lang po ito, ino-offer lang po sa atin ng May ng mga leaders at workers lang. Kaya pasensya na po yung iba na gustong sumama. Ipag-pray po natin mga next year na makakuha po tayo ng malaking venue para lahat po tayo ay makasama. Kaya ito po ay binigyan na po sa atin mga leaders at workers. Okay? So, 3 linggo po itong mensahe ito na ibibigay sa atin bilang paghahanda sa darating na June 16. So, we will discover the miracles that Jesus had done during His ministry here on earth. At pag-uusapan at pag-aaralan natin siya at tignan natin siya sa ating mga buhay. But before that, tayo muna po ay manalangin. Father God, pagpalain mo po ang aming pag-aaralan sa bagay ito. I know, Lord, that you give us more wisdom, knowledge, and understanding today. At Lord, salamat po sa mga salita mo na bubuksan po ang aming isipan, aming puso, ng malawak na pangunawa sa mga espiritual na mga salita mo, upang sa ganun, Lord, paglabas namin ng bahay sa Pan, Lord, dala-dala po namin ito at mayroong buto ng iyong mga salita na siyang nasik sa puso namin, siyang tutubo, na siyang maging dahilan ng aming pananampalataya, Father God, sa iyo. Salamat po, Ama, ang lahat ng papurit parangal sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus, ang tayo magsabi ng Amen. Amen. So, tandaan po natin, pag wala ang salita ng Diyos, huwag ang ating pananampalataya. Hello? Pag wala ang salita ng Diyos, huwag ang ating pananampalataya. Ano bang klaseng pananampalataya sa mundo ito? Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, huwag yung pananampalataya mo. Then faith comes by hearing and hearing with the word of God.
Romans 10:17. Di ba? So, ibig sabihin, anumang klaseng pananampalataya meron ang mundo dito. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, buwan ang pananampalataya mo. Kasi doon tumutubo kasi ang pananampalataya sa salita ng Panginoon na narinig mo. Tandaan mo natin yan. Kaya, napakahalaga lagi magbasa ng salita ng Diyos. Napakahalaga ang pagbasa. Kasi doon sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, hindi lumalago, lumalakas ang pananampalataya mo. Bakit ko sinasabing huwad? Pagdating ng pagsubok o problema, nasa ng pananampalataya natin? Wala. Sumama sa pagbagsak. Pero kapag mayroon kang pananampalataya dahil sa salita ng Diyos, kahit ka pahirapan, kahit ka ikay patay na, kahit ikaw ay saktan, mananatili pa rin yung pananampalataya na yan. At pananampalataya na yan, nang siya magbibigay sa iyo para magbungkol, maging malakas, maging matatag. Kaya yun ang gusto ni Lord na gawin sa atin. So, the first thing na kailangan natin tingnan is ano ba ang himala? Sabi kasi ni Nora Modor, ay walang himala. Sabi niya. So, what is miracle? Sabi po dito, a miracle is an event where God makes something happen that goes beyond what is naturally possible. So sabi niya no, na ang miracle sa isang pangyayari kung saan ang Diyos ay gumagawa ng isang posibleng bagay na lampas pa sa normal o natural na pagkilos. Kaya ang tinawag niyang supernatural, himala. Kumbaga gumagawa ng isang posibleng bagay sa mga bagay na imposible. Marami sa atin ang nakaranas at umaasa na maranasan ng himala ng Diyos sa ating buhay. Sino po dito ang gusto magkaroon ng himala sa buhay niya? Yan. In the Old Testament, nung nahatian ng Diyos ang dagat, that is a miracle. Sipin mo ang bulang dagat na hati at lumakat ang mga bansang Israel sa tuyong lupa. Kahahati lang ng dagat, lumakat sila sa tuyong lupa. Nung tumawid ang mga kawal ng Egyptio, lumubog ang paa ng mga kabayo. Dahil biglang nagkaroon ng tubig. Sipin niyo po yun, ano? So, himala talaga yun. Nung nagkaroon ng anak si Sarah, nabaog. At the age of 90 years old, at si Abraham ay 100 years old, nagkaanak sila. Kaya wala yung posible kay Lord. Basta tingin natin. Basta manalig tayo. Nung meron tayong sakit na natural, imposible na gumaling, tapos gumaling ka. Wala yun. Yung napagaling tayo sa galit, sobrang galit na galit ka, biglang nawala yung galit mo sa taong pinagagalitan mo. Himala yun. Yung dati kang tamad, hindi ka mautusan, bigla kang sumipag, kung makilala mo si Lord. Himala yun. Wala siyang nakain ng anumang kung anong nakain niya. Himala yun, huwag na kayo magtaka. Yung natigilan natin yung bisyo natin, na dati ang hirap iwasan ng bisyo, alak, sigarilyo, drugs, o ano pa mang sugal, na dati talagang tayo yung nanginginig kapag hindi natin nagawa yun. Pero kung makilala mo si Lord, na wala ang lahat ng bagay na yun, that is a miracle. Amen? So ano pa? Ano pa? Dati wala kang ginawa sa kapitbahay, sinulat ni Paul sa lugar ng sa church sa Thessalonians. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga himala. Kasi, kapag dumating na yung wicked one, sino yung wicked one? Ang Antichrist. Sabi dito, ito po ay siyang representative ni Satan, will pretend to work all kinds of miracles. Lahat ng uri ng himala, gagamitin niya. Wonders and signs. Bakit? Para linilangin ang mga taong walang alam sa salita ng Diyos. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka basta sa paningin lang. Alam mo ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, pananampalataya na sa Word of God talaga. Yun ang makapag-iingat sa atin. Dahil ang mundong ito, hindi natin nakikita lang natin tayo. Pero yung mga spiritual na bagay, hindi natin nakikita sa ating kapaligiran.
Amen? So, yun po yung mga bagay na yan. Sabi rito, so, okay, kaya nga, we need to be careful, sabi niya, sa mga nakakita natin kapangyarihan. Kailangan alamin natin ito ba'y galing sa Diyos o galing sa kaaway. So, binigyan tayo ng Diyos ng free will, mamili. Alin bang pipiliin natin? Alin bang gusto natin? So, yun ang regalo ng Diyos sa atin. Binigyan ka ng sariling kalooban, mamili. Siya ba ang pipiliin mo o ang kaaway? Ang kasamaan ba o ang kabutihan ba ang pipiliin? Dalawa lang naman. Kanan, kaliwa, tama, mali, dilim, liwanag. Dalawa lang pagpipilian ng tao, kasinungalingan, katotohanan. Ano ba? Tamang daan, dating daan. Hindi ko lang po alam yung ano yun. Okay. So paano ba malalaman, Pastor, ang kapangyarihan galing sa Diyos? Una, malalaman mo na ang kapangyarihan na yan, ay himala na yan, ay galing sa Diyos. Malalaman mo kapag ang mga tao tinuturuan, lumapit kay Jesus. Kay Jesus lamang. Kung kayo tuturuan ko na patuloy kayong umani sa fellowship na ito, huwag kayong maniwala. Kasi hindi biblical yun. Ang biblical, tuturuan tayo na lumapit kay Jesus. Hindi sa fellowship. Pag may nagtuturo tungkol sa inyo, tungkol na sinasabi ko, sa fellowship na ito, maliligtas kayo. Sa fellowship na ito, papasok lang kayo. Hindi biblical yun. Dahil ang biblical, tuturuan tayo lumapit kay Jesus. At sabi rito, maririnig mo ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang mensahe ni Jesus. Yun ang mensahe ni Jesus. Nung bumaba siya dito sa lupa, ang mensahe niya is about the kingdom of God. Bakit kingdom of God? Kasi ang mundong ito, nasakop ng kingdom of darkness. Yun ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mundo, yun ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ang mundo, yun ang dahilan kung bakit masalumuot ang mundo. Pati mga nature, naapektuhan. Kaya nung dumating si Jesus Christ, dala-dala uli ang kaharian. Kasi sabi ni Lord, ang solusyon para mawala ang mga tao sa mga problema nila, kaharian ko. Kailangan kong maibalik ang kaharian ko. So yun ang reason kung bakit bumaba si Jesus. Walang rason kung bakit siya bumaba. Una, tayo iligtas sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang buhay kung sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kasi kahit mag-isilang si Jesus, nagsiselebrate tayo sa Pasko, sa tama sinasabi ni Brother sa atin, celebrate tayo sa Pasko, kung hindi naman si Jesus napako sa krus ng Kalbaryo, walang saysay ang buhay ni Jesus. Ang reason kung bakit bumaba si Jesus dito sa mundo, para iligtas tayo, tukusin tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At nung matapos niyang ginawa yun, umakyat niya sa langit. Tapos na eh. Na-solve na eh. Yun ang reason kung bakit bumaba si Jesus. Kaya nga, mas maganda na i-celebrate natin yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo kaysa kanyang kapanganakan. Dahil yun ang talagang totoong kaligtasan. Dahil doon sa kanyang ginawa, nagkaroon ng exchange gift. Nagpalitan ng regalo. Paano yun? Nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan natin lahat, kinuha niya. Na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kamatayang pisikal. Yung kanyang katuwiran, ibinigay niya sa atin. Kaya sa harapan ng Ama, tayo malinis at matuwid dahil sa kanyang dugo na nabubuno sa krus ng Kalbaryo. Yun ang reason kung bakit nasolve ang problema ng kasalanan sa katauhan. Kung hindi ginawa ni Jesus Christ yun, kawawa tayo. Kawawa tayo kung hindi ginawa. Kung sinabi ni Jesus, Lord, Ama, ayoko, sakit nun. Ayoko mamatay, ang hirap ng ginawa nila sa akin. Nung panahon na siya ay pinahirapan, nung panahon na siya ay talagang sinusumputan, pinagtatawanan, kung doon sa panahon yun, hindi napigil ni Jesus yung kanyang emosyon at nagalit siya sa mga taong ginawa sa kanya, pinatay niya lahat ng mga taong gumawa sa kanya ng gano'n. Wala tayong buhay na walang hanggan. Wala tayong kaligtasan. Pero tiniis ni Lord ang lahat ng hirap na dapat sa atin yun.
tayo dapat yun. Yung ginawa sa Kanya, sa atin dapat yun. Yung pinungol sa Kanya, sa atin dapat yun. Pero tiniis niya ang lahat ng bagay kasi naisip niya ang bawat isa sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi iniisip niya, mahal ko itong mga tao ito, ayoko silang mapahamak, ayoko silang nilangin patuloy ng kaharian ng kadiliman. Kaya iniisip ko ang lahat at ang pag-ibig ko ang siyang iaalay sa akin. Ganon katindi ang pagmamahal ng Diyos. Eh may awit tayo, ang tindi mo magmahal. Alam niyo yung awit na yun? Sobra kang magmahal. Grabing magmahal si Lord sa atin. Sobrang pagmamahal ng Lord sa atin. Kahit na ayaw natin sa Kanya, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit pa nga sabihin natin, Lord, ayaw ko sa iyo, ayaw ko pipiliin, hindi kita pipiliin, mahal pa rin tayo ng Diyos, hindi nagbabago yun. Kahit man binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon, mananatili pa rin ang pagmamahal ng Diyos at hindi mababawasan yun. Si Judas, hanggang kamatayan, minahal ng Diyos. Hindi niya sinubuhan si Judas. Si Judas ang sumuko. Maaaring ganun din tayo mga tao. Hanggang sa huli ng buhay natin, hindi tayo susubukan ng Diyos. At tayo na lang ang susuko. Katulad ni Judas. Sinuko niya ng buhay niya, nilayo niya lalo sa Panginoon. Kaya yun, nangyari sa kanya. Hindi katulad ni Peter. Kaya ang title ng ating topic ngayon is The God Behind the Miracles. At ang ating gagamiting aklat sa Biblia ay ang Book of John. Si Apostle John kasi, ang eyewitness sa lahat ng mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Di ba, ayon sa ating mga napag-aral sa King PD, yung mga nakikinig sa King PD, makikita nyo, lahat ng mga himala ni Jesus Christ, alam na alam ni John the Baptist. John the Beloved pala. Alam na alam ni John the Beloved. Kasi siya mismo, nandun siya mismo nung naghihimala si Jesus Christ, nakikita niya po mismo. We know the value of eyewitness, di ba? Kasi yung unang nakita nila, sinusulat talaga niya. So, para ang mga tao, malaman nila na ito yung ginawa ni Jesus. So, okay. So, the Book of John recorded several miracles. Kaya, ang Book of John, maliban sa Matthew, Mark, Luke, John, ang Book of John mas maraming mga naitalang mga miracles ni Jesus. At para po sa ating unang linggo, titingnan natin ang unang himala ni Jesus na nangyari 3 araw pagkatapos niyang sinimulan ang kanyang ministeryo dito sa mundo. Ito yung kasalan sa Kana. Sino nakakalam ng kasalan sa Kana? Ang kauna-unahang himala na ginawa ni Lord sa kasalan sa Kana. John chapter 2 verse 1 to 11. Nang 3 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. So, take note na naubos ang alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, wala na silang alak. Sinabi ni Jesus, ipaubayan mo na lang po ninyo ito sa aking ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo sa anumang sabihin niya sa inyo. So may 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunuan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng konti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinala nga nila ang namamahala at itinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yun. Subalit alam ng mga sumalong ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaki ikakasal at sinabi, ang masarap na alak unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Sa kanilang kasalan kasi, ang unang alak na inihahain sa mga tao, yung pinakamasarap na alak. Pero ito, nabaliktad. Sabi nung tamamala, bakit ngayon kakaibang sarap ng alak na to? Ang nangyari ito sa Kana Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kalwalatian, naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Okay, what is happening in the story? Sa panahon nila Jesus, ang kasalan, ang pinaka-importanting parte sa kultura nila unang panahon. Pinaka-importanting parte ito. Kaya kapag sa panahon ni Jesus Christ, ikinakasal ka, grabe. Kasi 1 week na handaan nito. Sa atin, ilang days lang? 2 days. Sa kanila, 7 days.
Handaan yan, araw-araw. Kaya talagang kapag ikay nagpapakasal sa panahon noon, maghanda ka na ng maraming baka, tupa, kambing, at lahat-lahat na kasi 1 week na celebration to. At ito ang pinaka-the best party sa lahat. So kung paano na, ganito kasi yun eh. So kung paano na-organize yung wedding, doon na determine kung anong klaseng tao ka. Kung paano na-organize yung wedding, doon na determine yung host, yung ikinakasal, kung anong klaseng tao ka sa komunidad. Pag mayroong hindi magandang nangyayari, isang malaking kahihiyan o bamumot sa buong buhay ng ikinakasal. Kaya ganun katindi. Kaya kailangan kapag nagpakasal ka, ayusin mo talaga lahat na walang masamang nangyayari. Dahil kapag may masamang nangyayari, bamumot na sa inyo habang buhay yun. Kasi puputyain kayo ng buong bayan habang kayo'y nabubuhay. Ganun katindi ang kasalan sa kanila. Dahil dito'y, sabi nga bumultuhin lagi sila dahil sa nangyayari. Kaya, malaking problema. Sa atin, pag naubusan tayo ng alak, walang problema, di ba? May mga 7-Eleven, may mga gano'n, di ba? Kumbaga, hindi issue, hindi malaking problema. Pero sa kanila, napakalaking problema kasi habang buhay kang puputyain Habang nabubuhay ka maliban ng alam mo, kaya alisan ba nila? O kahit umalis ka sa lugar nila, dala-dala mo pa rin yun kasi hindi mo makakalimutan yung nangyayari sa buhay. So, ganun katindi. So, ayon sa ating nabasa during the wedding, so they encountered a big problem. Ito yung problema, naubusan sila ng alak. Sabi naman nag-analyze ng Bible, imposible daw maubusan ng alak ang isang kasalan kasi talagang pinaghandaan ng gusto yun. Maliban lang kung yung mga hindi na-imbitahan, yung mga hindi invited, dumating. Hindi na kontrol ang mga tao. Sabi gano'n. Sabi mo nag-analyze ng Bible. Di baling sumobra, huwag lang magkulang. Kasi sa kanila, pag nagkulang, malaking sumpa sa kanila yun. Kaya may haka-haka na yung mga invited sa kasalan na yun, maraming mga pumunta na hindi invited. Sabi ng mga Bible scholar na mga nag-analyze, pero wala naman nakalagay sa Bible. Okay? Yan lang kasi, yun ang mga nare-research natin. Kaya napakaling problema ito sa host na nag-organize. Dahil silang magiging dahilan ng bangumot sa mag-asawa habang buhay. Ngunit hindi pa po yun ang mahalaga. Kasi what happened? Dito po nagkaroon ng himala sa verse 9. Kasi nung sinabi sa verse 9, dinalangas nila ng namamahala at inikman nito ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan ang galing yun. Subalit alam ng mga sumalo ng tubig. Nagkaroon ng himala Nagkaroon ng himala. So paano nangyari yun? Because Jesus turned the water into wine. At ito ang nagligtas sa kupol, sa host, sa kahihiyan habang buhay. Okay? So, but what we need to look at is kung ano ang nangyayari sa likod ng himala. So, sa gitna ng problema ng couple, meron silang tamang ginawa at it was the reason why they experienced the miracle. Okay, ano yung ginawa nila kung bakit nagkaroon ng himala? Number 1, miracles happen when Jesus is in the picture. Wala pa sa picture. So, miracles happen when Jesus is in the picture. Okay. So, verse 1 and 2, nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kaya hindi totoo na ang inanyayahan lang dyan ay buong pamilya ni Jesus, si Mary at siya lang. Kasama ang mga alagad. Sabi ng iba dyan, bakit wala? Hindi nakasama si Joseph. Kasi ang iba doon naniniwala na sa panahon yan, wala na si Joseph. Patay na si Joseph. At ang katulong ni Mary sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid ay si Jesus. Diba? Alala nyo sa amin ng Bible na pagkatapos ipanganak si Jesus Christ, nag-asawa na si Mary at si Joseph at nagkanak sila ng mga babae at lalaki. So nagkaroon si Jesus ng mga kapatid sa laman ng maraming babae at lalaki. Kaya si Mary hindi na virgin. Hello? Hindi na siya virgin. Siya ay nagkaanak ng marami. At ang patunay niya ng Biblia nagsasabi na maraming anak sila.
At dito po makikita natin, maaaring kaya inimbitahan si Mary at si Jesus, maaaring siguro malapit na kamag-anak ang mga ito. At nung sila po ay nandun na, ito po ang unang hakbang na ginawa po ng mag-asawa. Inanyayahan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Nandun si Jesus nung magka-problema. Lagi nating tandaan, kung nasan si Jesus, nakabuntot palagi ang himala. Pag nasan si Jesus, nakabuntot palagi ang himala. Pag si Jesus ay nasa iyo, nakabuntot din sa iyo ang himala. Maniwala po kayo, dahil si Jesus saan man pumunta, may himala. Maliban lang kung hindi mo kasama si Jesus. Maliban lang pag hindi mo kasama. Ang himala ay hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leader at workers, sa lahat ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoong Hari ng buhay mo, kasama mo si Jesus. Saan ka man pumunta, magka-problema ka man, maghihimala si Jesus dyan pag hindi mo kaya. So, yan po. Kaya mahalagang kasama natin si Jesus sa buhay natin. Mahalaga ang presence ng Panginoon sa bawat detalye ng ating buhay. Kailangan, when we invite Jesus in our life goes beyond the natural. Yun, ang maganda ron. Pag ikaw ay kasama na ni Jesus, wala na mga imposibleng bagay. Wala na mga imposibleng bagay. Yung mga imposible magiging posible. Sa IT, lagi yung mga patutuo ng mga international teams ministry natin. Nung pumunta kami ng Vietnam, ang daming mga patutuo. Nung pumunta kami sa Hong Kong din, ang dami rin mga patutuo ng mga taong missionaries. Kung paano yung mga imposibleng bagay nagiging posible. Bakit? Kasi nandun si Jesus. Nandun si Jesus. Kaya kung sa bahay natin nandun si Jesus, maghihimala si Jesus kung ano man ang magiging problema ng tahanan natin. Amen? Maghihimala si Jesus kasi nandun si Jesus. Lagi natin sabihin, Jesus, ikaw kasama namin sa bahay na ito. Nagka-problema po kami, may problema sa relationship, may problema sa family, may problema sa pangangailangan. Jesus, nandito po kayo. Maghimala po kayo sa bagay na ito. Maghihimala ba si Jesus? Yes. Kasi kahit na saan, kapag nandun si Jesus, mayroong himala. Okay? Yan. Kasi yung unnatural sa atin ay magiging natural. And we are moving beyond what is natural. At yung natural sa atin magiging supernatural. Ano bang mga sitwasyon natin ngayon kung si Jesus ay kasama natin, mayroong himala mangyayari. Pero gusto kong makita muna natin kung paano naganap ang himala. Kasi ang himala ng Panginoon ay nangyayari ito dahil meron din tayong ginawa upang mangyari ang himala. Okay? Kailangan makita natin ito. Kasi hindi mangyayari ang himala nang wala tayong ginagawa. May ginawa tayo sa gustong ipagawa ni Jesus para mangyari ang himala. Kahit gustong maghimala ni Jesus, kung ayaw naman natin makipag-cooperate kay Jesus, walang himala. Handa ba kayo na malaman nyo kung ano yung mga responsibilidad na dapat natin gawin? Handa ba kayong malaman kung ano yung gagawin natin? Handa ba kayong unawain ang inyong mga gagawin sa himala ni Jesus? Verse 3 to 10. Okay, ano lang to? Verse 3 to 8 lang yan. Ay, 7. Okay, naubos ang alak, kaya sinabi ni Jesus sa kanya, anak, wala silang alak. Sinabi ni Jesus, ipabayo mo nilang po ninyo ito sa akin. Ina, hindi pa ito ang aking tamang oras. Sinabi sa kanyang ina, sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang mga namang sabihin niya sa inyo. May 6 na mga doon, ang bawat isa ay naglalaman 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa pagugos ng ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga at binunuhan nila ang mga banga na halos magmapaw. Okay, isa-isayin natin ang nangyari at alamin natin ano ang ating gagawin. How did the miracle happen? Una, sabi ni Mary, anak, wala na silang alak. Ngunit ang naging sagot ni Jesus dito, sabi niya, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Huwag na po kayo makialam. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ ito, ginang, huwag na po makialam. Woman sa English. Okay?
Sa ibang translation, sa John chapter 2 verse 14, sa New King James Version, sabi niya, Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." Sa NIV, New International Version, sabi niya, "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." Kung tatagalugin po natin yung sinabi dito, sabi niya, "Babae, ano ang kinalaman ko sa iyong pag-aalala?" Sabi niya kay Mary, "Babae, anong kinalaman ko dyan sa problema mo yan? Hindi ba itong oras ko? Wala akong kinalaman yan sa problema mo yan." Sabi niya kay Mary. Alam niyo, sa atin, pag tinawag tayong babae ng ating anak, kabastusan yun. Pero sa kultura ng Israel, ang salitang woman ay pagrespeto sa isang babae, sa isang ina. Pag tinawag kang woman, high respect ang ibinigay sa iyo. Kaya hindi nagalit si Mary sa salitang woman, "Why do you include me?" Kasi high respect ng mga tao yan sa isang babae. Sa ating mga Pilipino, hindi. Tawagin ka kaya ng anak ko na, "Babae, huwag mo akong pakailaman. Kung baka masakpal mo ng dalawang sakpal." Diba? Sa atin yun. Pero sa kultura ng Israel, kung pag-aaralan yung kultura nila, hindi po. Napakataas ng respeto pag tinawag kang babae. Kaya hindi na-disrespect ni Jesus si Mary dyan. Okay? Parang ganito. Anong kinalaman mo sa problema? Sabi ni Jesus. Titingnan mo si Jesus parang walang concern, ano? Pero alam niyo ba, sa ibang mga miracles ni Jesus, He was personally involved. Dito, hindi siya nag-involve eh. Kasi, makikita natin sa isang kitonin, di ba may pinagaling siya, niyakap pa. In-involve niya yung sarili niya para gumaling yung kitonin. Yung si Lazarus, di ba pumunta pa siya para mabuhay si Lazarus, di ba? Pero dito, hindi niya in-involve ang sarili niya. Bakit mo kayo in-involve dyan sa problema? Yan, sabi ni Jesus. Ngunit when He demonstrated His first miracle, it was different. So, napakalaking pagkakaiba nito. Kasi, ito po kasi ang kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus. So, ibig sabihin, hindi pa kilala ng mga tao si Jesus. Even ng mga servant. Hindi ba siya kilala? Wala pang nalalaman ng mga tao tungkol kay Jesus. Sa verse 4. Pero hindi niya hinayaan na kahit man ganun, nasabi niya, huwag mo kayo involved sa problema yan, pero hindi niya hinayaan na mapahiya ang ikakasala. Ang ginawa niya, gumamit siya ng tao to demonstrate the miracle. Kumbaga nakipag-partner siya sa mga servants. Parang katulad din natin, nakikipag-partner si Lord sa atin. Gusto ni Lord na maghimala sa lugar ng sagot. Gusto ni Lord maghimala sa bawat lugar na meron tayo. Pero gusto niya muna makipag-partner sa atin. Gusto niya maghimala sa pamilya niyo. Gusto niya maghimala sa trabaho niyo. Gusto niya maghimala sa eskwelahan. Gusto niya maghimala sa gobyerno. Pero makikipag-partner muna siya sa iyo. At sa pamagitan mo, meron kang gagawin para magkaroon ng himala sa lugar niyo. Laudaw po natin. Okay? Handa na ba kayo maging partner ni Lord? Isipin nyo, this is the first miracle of Jesus, ano? So hindi pa siya kilala ng mga servant na ito. At wala silang idea kung anong gagawin ni Jesus. Ha? But, they trusted and obeyed Jesus. Hindi nila kilala si Jesus. At wala silang idea, sino ba itong taong ito? Isipin mo, utusan ka, ang inihingi ay alak. Ang iniutos ni Jesus ay tubig. Punuan mo ng tubig. Pero nakikita natin mga servant, sumusunod. Sumusunod. Nag-uubay. Walang reklamo. Hindi na sinabi kay Jesus, pabira naman.
Di ba, yung minsan pag may inutusan ng mga guro, okay, si Jesus. Kailangan alak, yung tubig pinapainom sa amin. Baka tayo masampalalo ng ating amo niyan, yung tubig. Tapos, ang mahirap pa nun, hindi si Jesus ang nagsalong para ibigay dun sa organizer. So may organizer na rin pala ang wedding nun. Hindi si Jesus ang nagsalong. Dapat si Jesus ang nagsalong, di ba? Pero ang inutusan niya pa yung mga servant. Kung ikaw ang servant ni Jesus at alam mo, tubig yung nilagay mo, papayag ka ba? Susunod ka ba? Sinong susunod? Doon ang isang bagay ng push sa atin. Kasi pananampalataya yun eh. Okay? Pananampalataya. At yun ang number 2 natin. Number 2 natin. Basta tanda natin ang unang puntos dito, pag si Jesus present sa buhay natin, laging may himala. Pero pag wala si Jesus sa buhay natin, wag ka na umasang may himala. May himala, pero hindi yung mababang buhay mo. Hindi yung lalo kang mapalapit kay Jesus. Ibang klaseng himala yun. Pero yung himala na ginawa ni Jesus Christ, basta tanda natin to, ang reason kung bakit nag-ihimala si Jesus Christ sa buhay ng tao para lalo kang mapalapit sa Diyos. Pero kung nakakita ka ng himala na hindi ka naman mapapalapit sa Diyos, ay ibang klase yun. Hindi yung klase Diyos yun. Yun ang palatandaan natin dyan. Number 2, miracles unfold when faith meets obedience. Miracles unfold when faith meets obedience. Lumalaganap ang mga himala kapag ang pananampalataya sinalubong ng pagsunod. Sabihin natin pananampalataya. Sabihin natin pananampalataya. Sabihin natin pagsunod. Marami ang makapagpatutuo sa atin na nung tayo sumumpalataya at sinamahan natin ang pagsunod. Marami sa atin nakakita ng himala. Amen? Marami sa atin nakakita ng himala. Grabe, marami akong kilala sa inyo dito. Nung kayo'y sumunod at sumampalataya, maraming himalang nangyari sa buhay. Grabe. Ako grabe Lord. Isa nga, naiingit pa nga ako sa himalaan na nangyari sa buhay niyo. Diba? Makakaingit yung mga himalang nangyari sa buhay niyo. So makakita tayo palagi ng himala kapag dalawang bagay nito ay magpapakita ng response. Ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Doon magaganap ang pananampalataya. Sabi sa verse 8 at 10, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng agad. Dinala nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan galing yun, subalit ang mga sumalok ng tubig ang nakakaalam. Kaya tinawag niyang lalaking kinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihain kapag marami nang nainom ang mga tao. Sa inihain ng mapapanguli, ngunit sa huli, hindi niyo nilabas ang masarap na alak. So makikita natin dito na yung mga servant sa ilalim ng patumay ni Jesus ay may natatanging posisyon sa pagpapala sa himalang ito. Nakikita niyo ang mga servant ng Lord? Hindi nila kilala si Jesus, wala silang idea tungkol kay Jesus, pero nung inutusan ni Jesus, nakipag-cooperate sila kay Jesus, at dahil sila nakipag-cooperate kay Jesus, nagkaroon ng himala, at ang himalang iyon, kadamay sila sa pagpapala ng himalang iyon. Amen? Mahalaga ang cooperation ng mga servants para sa himala na gagawin ni Jesus. Pwede namang si Jesus at ang mga alagad niya ang magigib na lang ng tubig. Ha? Hindi niya pagpakain ng mga servant kasi ang mga alagad, kilala si Jesus. Pero yung mga servant, makilala si Jesus eh. Pero sinubukan ni Jesus yung pananampalataya ng mga servant. Okay? Pwede naman niyang magicin na lang yun eh. Di ba? Na-magic nga niya, yung tubig naging alak eh. Pwede naman niya sabihin, mapuno ka ng tubig at naato ka. Pwede naman gawin, pero bakit hindi niya ginawa? Bakit kailangan pang cooperation ng mga servant? Kasi dito po makikita natin kung ano ang tatrabahuin natin mga mananampalataya. Pag mayroon kang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, kasabay ng pagsunod sa kanyang kalooban, magkakaroon ng himala. Ngayon pa man naunawaan na kung nakikibahagi ang mga servants na sa gawain na mo, makakabahagi rin sila sa mga pagpapahal. Ito naunawaan ni Jesus. Gusto ko kasi na yung mga masunurin, ibahagi ang blessing sa kanila. Sa mga sunurin, may pagpapala ang Diyos. Siyempre, sa mga hindi masunurin, patong pagpapala. Gusto ba natin makikibahagi sa himala ng Diyos?
pag gusto natin makibahagi sa himala ng Diyos, mayroong pagpapala. Hindi man sapat ang ating mga gagawin, katulad ng mga servant. But yung ating pagsunod kay Jesus, nakapagbahagi tayo ng himala sa mga tao. Malalaman mo na pinagpala ang mga servants kasi sumunod sila eh. Ang mga pinagpapala pala, mga tao. So, sino dito ang mga pinagpala ng Diyos? Ang mga pinagpapala pala ng Diyos, yung marunong sumunod na hindi nagre-reklamo. Yun pala yun. Ang mga tunay na pinagpapala ng Diyos, sila yung mga taong pag inutusan mo, sumusunod yun na walang reklamo. Masaya pa yan. Pero yung mga hindi pinagpala, pag inutusan mo yan, pala yun. Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, sumunod ka na masaya ang puso. Kasi umaapaw sa puso mo yung kagalangan ng Diyos. Umaapaw sa puso mo yung kasiyahan ng Diyos. Umaapaw sa puso mo ang kapayapaan ng Panginoon. At syempre, kung ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang mga himala, kabahagi tayo sa kanyang pagpapala. Mga kapatid, maaaring gusto natin pag-himala ang Diyos sa ating pamilya, sa ating kanayon, sa ating bansa. Kailangan tayo ng Diyos kung magiging kapartner sa mga himala. Kailangan ng Diyos ang cooperation katulad ng servant. So anong naging result? Verse 11. What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory, and His disciples believed in Him. So sa nangyari nito sa Cana Galilea, ito yung unang himalang ginawa ni Lord. Sa pamagitan nito, iniyayap niya ang kanyang kalwalatian, at dahil doon, naniwala ang kanyang mga alagad. So ganito pala yun. Pag mag-himala palang nangyari sa buhay natin, mas lalo pala tayo naging masunod sa Lord. Mas lalo pala tayo naglilingkod kay Lord. Mas lalo nagkakaroon ng matinding pagmamahal tayo kay Lord kapag mayroong himala nangyari sa buhay natin. Mas lalo pala natin inialay kay Lord, Lord, mula ngayon, Lord, paglilingkuran kita, gamitin niyo po ang buhay ko na instrumento para sa kaligtasan ng amin. Lord, gamitin mo po ako sa purpose mo, sa layunin mo, bago ako mawala sa mundong ito. Nagawa ko ang mission mo, Panginoon. Sana, lahat po tayo dito, bago natin ipitin ang dalawang mata natin sa mundo ito, nagawa natin yung mission natin kay Lord. Tanong natin kay Lord, Lord, ano ba ang mission ko? Sabihin sa iyo, Lord, gusto ko maging kapartner ka sa himala na gagawin ko sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga taong ilalapit mo sa iyo, sa opisina mo, sa eskwelahan mo. Nung tinanong ko si Lord, sabi niya sa akin, gusto kong gamitin ako, Lord, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Kaya nakikipag-connect ako sa mga classmate ko. Meron kami GC, yung mga batchmate ko. And I sent them more knowledge about the Word of God. At nakakatuwa. Hindi lang sila mga batchmate ko, even yung mga relatives ko, mga pinsan ko na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. Kasi nagsilaki kami, na hindi ko nakita yung mga pinsan ko. Dito lang sa Facebook, kaya salamat sa social media, no? Nagkita-kita kami. At yung isang pinsan ko, makikita kami nasa Batangas City pala siya ngayon, sa Bawal, Batangas. So magkikita kami, hindi ko pa nakita ulan sa Puyon. Pero nakakatuwa, dahil sa pamagitan nun, nakakapag-connect ako sa kanila. Na-share ko sa kanila ang salita ng Diyos. Na-share ko sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Na-share ko sa kanila na kailangan din lang maglingkod kay Lord. Na bago mahuli ang buhay nila sa mundo ito, may iserve nila ang buhay nila sa Panginoon. Yan lang naman kasi ang trabaho natin. Maniwala man sila o hindi, ang mahalaga sa akin, nagawa ko yung mission ko. At naniniwala ako sa himalang gagawin ng Diyos. Amen? Amen? So, tandaan natin mga kapatid, napakalaki ng tulong na gagawin natin sa himala ng Panginoon. Alam ko na marami sa atin na may mga pinagdadaanan. At
At nakakatuwa, yung iba sa atin may mga prayer request. At yung mga prayer request nila, kapag binabalitan na, Pastor, ganito nangyayari, ganito, nakakatuwang isipin, Lord, salamat po sa himala mo. Mga bagay na imposible, nagkakaroon ng posible. Mga bagay na walang-wala, nagkakaroon. Mga bagay na akala mo hanggang doon na lang talaga ang buhay, pero umuulan ang buhay. Diba? Naalala ko yung isang labandera na patotoo. Sabi niya, yung kanyang amo mayayaman. Nung sila po ay mag-apply ng visa papuntang US, hindi sila napagbigyan na ano sila kumbaga na deny. Samantalang siya, na labandera nila, isang beses niya lang ginawa. Kasama niya si Jesus. Nabigyan siya ng 10 years multiple visa. At ito yung inggit na inggit ang kanyang mga amo sa kanya. Ano bang ginawa mo? Ba't kami? Ang dami namin yaman. Matatalino kaming tao. Bakit hindi namin nagawa yun? Iba pag mayroong Jesus na kasama. Amen? Hindi pera, hindi galing, hindi husay. Not by mind nor by power, but by the Spirit of God. Lahat ng bagay, ang imposible ay magiging posible. Sabi nga ni Lord, ako ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, at hindi ako nagbabago. Meaning, kung paano siya naghimala noon, until now, naghihimala pa rin siya sa mga tao na nangpalataya sa Kanya. Until now, patuloy ng pinilos ng Diyos. So, lahat kayo nandun kayo, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So habang inaawit natin ang awit na ito, ilapit natin ang ating puso't isipan sa Diyos. O God, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praise.
Nakikita mo ang isip at puso ko. Nababasa mo ang lahat dahil ikaw ang Diyos na knowing God. Sa oras nito, Lord, nakikita mo ang pangangailangan ng puso sa inyo, Father God. Lord, pinubuksan ko ang aking buhay at tinatanggap kita sa oras na ito na maghari ka sa puso at isip ko. At mula sa oras na ito, gamitin mo ako na daluyan ng pagpapala, ng himala sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga ka-office mate ko, sa mga classmate ko, at sa lahat ng mga tao na ipagkakalog niyo po sa akin, Panginoon. At Lord, salamat po na tinubos mo ako dahil sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kabilang ako sa mga pinatawad mo at tinubos mo sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Muli, ang kapayapaan, ang kahinahunan, ang kasiyahan, ang patuloy na maghahari sa buong pagkatao sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang manalangin, Father God. I pray right now, Lord. We know that your presence is here in the midst of us, Father God. And we know, Lord, na mayroon kayong himalang gagawin sa buhay na nandito sa oras na ito, Lord. Dahil pupuspusin mo ang bawat isa ng iyong Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan, Father God, at pupunan mo ng iyong kapangyarihan mula isip at puso namin sa oras na ito, Father God. And right now, Lord, magkakaroon ng iba't ibang himala. Himala spiritually, himala physically, himala financially, himala materially, at lahat, Lord, ito ang aming emosyon, Father God. Magkakaroon ka ng himala, Panginoon, at lahat, Lord, ay magtatagumpay kami sa anumang mga pinagdadaanan namin sa buhay, anumang mga problema, anumang mga pagsubok, Lord, ay mga kakayanan niya. Maging matatag kami, Father God, because your Spirit is within us, in the midst of us, in our inner being, Father God. Hallelujah! Hallelujah! Father God, salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na naibabaw at nag-ahari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, thank you. Thank you, Father God. Salamat, maraming maraming salamat na kabilang kami sa mga kinahabagan mo. Maraming maraming salamat, Lord, na kabilang kami sa mga pinili mo. Maraming maraming salamat na kabilang kami sa mga tinawag mo sa iyong silya, sa iyong kaharian, Father God. Hallelujah! For your name
sa lugar, physical yung katawan na may karamdaman, o yung mga bagay na kailangan mag-himala si Lord, lagay natin ang ating kanang kamay sa lahat ng parte ng ating katawan na gusto nyo maghimala si Lord sa buhay mo. Sa oras na ito, Lord, I pray right now, Lord, hindi ko man maisa-isa ang bawat isa, but nakikita ko, Lord, ng kanang kamay ay ipinatong nila sa kanilang mga pisikal na katawan na kailangan mo ng himala, na kailangan mong pagalingin, na kailangan alisin mo ang anumang sumpa, na kailangan alisin mo ang mga bagay na ginawa ng mga activities ng the kingdom of darkness. And I declare right now, Lord, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Father God, for your power, Lord. Salamat po, Panginoon, ang lahat ng papurit parangalan. Thank you for lavishing us with your love and always help us to love others the same way. In Jesus' name, we pray. Lahat ay magsabi na, Amen. So, bago tayo ng praise celebration, announcement, mamaya po, worship team quarterly meeting after the fellowship. And, pwede po muna tayo makaupo. Babati tayo sa may birthday ng May. Tinatawagan ko po si Buena Micaela Sofia. Pwede po mabukas ng ilaw. Thank you po. Gab Blanco, pwede dito sa una. Lahat ng may birthday ng May, kakantahan namin kayo. Malu Enalpe, Edmar Victorio, Joshua Santos, ito sunod-sunod, Ate Lilia Gonzaga, Ate Marilyn Gonzaga, Lael Carius Gonzaga. Kuya Bobby Santos, narito ka ba? Dito po sa una. And, Mie Reyes, Micaela Gabriel, dito sa una. Marnife Polgado, si Ate Magbilangan, and Ate Melba Malabuy. Wala pa na si Ate Melba. So, ipag-friend po sila ni Ate Linda, ni Buy. Ate Sam, Ate Ember, birthday din na May. Dito po kayo sa gitna. Upo kayo sa gitna. So, magpe-pray po
around the